guys! Welcome to my channel. So ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga newborn essentials na dapat nating i-prepare bago tayo pumunta sa ospital. So if you like this video, kindly subscribe and click the bell button below para ma-notify kayo sa mga upcoming videos. So today, I'm currently 35 weeks. Kaya medyo hinihingal na ako magsalita. So, i-share ko sa inyo kung paano ko ba pin-repair yung hospital bag para kay baby. So, pwede kayo makakuha ng idea, kung paano mag-i-organize. Mas madali natin siyang mahanap. Para pagdating natin sa hospital, hindi mahihirapan yung magbabantay rin sa atin. Alam naman natin na dumaan tayo sa pandemic, so mostly talaga ng mga nabili namin for baby, sa online lang din. And nakakatuwa kasi halos pa kumpleto na rin, nakumpleto na yung mga kailangan ni baby. So ano nga ba yung mga prepare namin? Okay, so ang ginawa namin, nilagay namin siya sa ziplock para mas madaling hanapin at nilabelan na lang namin siya. Yan. So, according to my OB, kasi tinanong ko kung ilang days ba, dahil first time ma'am, tinanong ko siya kung ilang days ba usually nag-stay nag-stay sa hospital. Sabi niya, if normal delivery naman, okay, umaabot lang ng yan na 24 hours. Pero kapag CS, usually ay 3 days. So, kaya ang ready namin is for 3 days. Okay? So, ito yung day 1 outfit ni baby. So, ano nga ba ang mga nakalagay o mga kailangan, syempre, na gagamitin ni baby. So, pakita ko sa inyo. And nga pala, thank you pala kay Mama Divina kasi halos lahat ng mga nabili ko online, of course, bago ko pinak siya, nilaban muna, pinlansya niya yung mga gamit ni baby. So, kahit bago yan, kailangan talaga dapat sanitize talaga yung mga gamit ni baby kasi sensitive pa yan, lalo na newborn. Okay? So, ito, ang ginawa namin para pwede nyo rin siyang gayahin, pinagsama namin yung pajama and yung kanyang long sleeve. So, itong newborn, baru-baruan niya is actually nabili ko namin siya sa online. So, sa next vlog ko na lang, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko online. Okay? So, ito yung pajama niya. Ayan. So, of course, dito namin nilagay sa bonnet yung mga maliliit. Like, ito. Actually, itong big case, hindi ko alam kung kailangan pa siya, pero in case lang, so, naka-ready pa rin kung hahanapin. Dito yung booties and yung mittens na kailangan niya. Yan. So, lalagay mo lang siya dito sa bonnet para at least sama-sama siya. Yan. So, yung lampen, isang lampen for day 1. Yan, marami kasing gamit din to. Pamunas ni baby. So, syempre hindi mawawala yung kanyang swaddle. Kasi alam na natin, ang newborn baby, nasanay siya na talagang masikip dun sa sinapupunan natin. So, through swaddle, yan, parang feeling pa rin nila, nasa loob pa rin natin sila ng tiyan natin. So, pinili kong swaddle sa kanya is to cotton. From infant. Ayan siya. So, talagang balot na balot siya. Okay. And, receiving. Meron din siyang receiving blanket. Ayan. Pag matutulog na si baby. Plus, meron siyang diaper. Okay. So, kailangan talaga ng diaper ni baby. So, hindi ko alam kung, kasi sa ating mga babae, diba, every 2 hours dapat nagpapalit tayo
ng pag meron tayong menstruation, nagpapalit tayo dapat every 2 hours. So, same thing din siguro sa baby. Kasi, syempre, sensitive pa sila. So, kailangan para hindi mag-multiply yung bacteria. Kasi usually, sa mga diapers, mag-multiply yung bacteria kapag basa. So, kaya kailangan dapat ready tayo. And for day 2, usually, kung ano yung nakalagay doon, ayan. Same lang din naman kung ano yung nakalagay dito. Yung pajamas, yung long sleeve niya, diaper, bonnet, yung mittens, yung swaddle, okay, tsaka yung booties niya. Papakita ko na lang sa inyo yung pang third day or yung pang going home outfit ni baby. So, tuwa lang ako kasi binili ko ito, set na siya. Sa online ko rin siya nabili. Ayan. Yung baby diaper niya. Sa bonnet nakalagay yung kanyang yan, may bib, pamunas na, syempre andyan yung lulungad siya, yung cute nung ano niya, oh, bonnet and mittens. Yan, if ever na big kiss, if ever na kailangan pa siya. So yan, then ito yung kanyang terno na outfit. So, magkayakap siya. Tada! Ayan. Madaling balitan. Kasi, syempre, di ba, mayat pupupo at iiyan. So, ito yung napili naming outfit. Ito yung kanyang terno. Terno din yung kanyang receiving blanket and swaddle. And of course, ito receiving blanket and swaddle na rin para pag uwi niya, okay, protected pa rin siya. So, yun yung kanyang outgoing home. And nagdala lang din ako ng yan, travel changing diaper. So, pwede ko nilalagay ko rin dito yung mga extra diaper niya. So, yun lang ang dinala ko, plus yung toiletries niya. So, ito kasing bag na to, nabili ko. Actually, 5 yung kasama, pero hindi ko na dinala yung iba. Kasi ayoko masyadong bulky. So, sa toiletries niya, in case, diba, ito, nabili ko rin siya by online. Yan, kompleto na siya. Ito yung kanyang traveling kit na meron na siyang diaper cream, lotion, shampoo, moisturizing oil, and moisturizing lotion. So, kompleto na siya. Okay. Then, ito yung dito namin nilagay yung kanyang for toiletries, like syempre hindi mawawala ang kanyang alcohol. So lalo lang ngayon sa ating, lalo na sa kinakaharap natin ngayon, so kailangan talagang overprotective tayo sa baby natin. So ito pinaka nagustuhan ko kasi 24 hours siyang germ free. Kahit 8 times ka maghugas ng kamay. So, yung mga magbibisita, kailangan talaga mag-sanitize muna. At ang gustuhan ko rin dito, kapag in-sprayan mo siya sa mga object, okay, mga surface, 30 days naman yung protection mo dito. So, yan. Dinala ko. Siyempre, nagdala din ako ng cotton buds. In case na wala dun sa hospital or meron man, pero syempre may bayad. So, ito yung kanyang wipes. Ayan. Yung cotton balls, panlinis na kanyang pag nagpupo siya. Diba? So, yan. Plus, nagdala rin ako na extra na ayan, feeding bottle. In case lang na hindi mahina yung aking gatas, pero I prefer talaga is breastfeed. So, ito lang, in case lang, nagdala lang din ako. Okay? So,
naniniwala kasi ako talaga na merong lalabas. Hindi na kailangan gamitin ito. So, hindi na ako bumili pa ng maraming bottle. Feeding bottle. Lalo't nasa bahay lang naman din ako. So, yun yung mga gamit lang ni baby. So, on my next video, papakita ko naman kung ano yung mga kailangan natin as mommy, kung ano yung mga dapat natin bitbitin, especially yung mga documents. So, ipapakita ko, i-share ko sa inyo on my next video. So, hope nakatulong din sa inyo tong video na to. Okay? So, kung meron kayong napulot kahit pa paano na konting idea, kindly subscribe to my channel and see you on my next vlog. Bye!